isi-share ko lang sa inyo kung paano ko magluto ng napakasarap at nagmamantikang kaldereta. At hindi ko ito gagamitan ng tomato sauce pero napakasolid sa sarap. Kaya tara, simulan na natin to mga kasolid. Bale, bumili nga pala ako ng mahigit 1 kilong special cut na spare rib sa Pampang Public Market. Pinachop ko na nga pala ito. At pagdating ko sa bahay, dali-dali ko itong tinanggal sa plastic para ugasan ng paulit-ulit hanggang sa luminaw at tubig. Salamat sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome na welcome po kayo dito. At sobrang napakasarap nga pala ng lulutuin kong kaldereta ngayon dahil pwede itong panghanda. At siguradong manguubos na naman ng isang kalderong kanin to kung nagkataon. At after kong ugasan yung mga ribs mga solid, ilalagay ko lang dito sa niready kong kawali, lalagyan ng toyo. Lalagyan ko rin ito ng daon ng laurel, pamintang durog at tubig. Ito kasi ang paraan ko para lumasa na ang karne habang pinapalambot. Siguradong nanonood din ngayon ang Castillo family from Saragossa, Nueva Ecija at si Jasper Bustarde ng Arayat, Pampanga. At papakuluan ko lang to hanggang sa lumambot at pagkalipas ng kalahating oras, check natin mga kasolid dyan, pwede na to. Pero hindi pa natatapos dito ang pagluluto, mas lalo pa nating pasasarapin to. Grabe ang bango mga kasolid. At iseset aside ko lang muna to. Gamit ang kawali, maglalagay ako ng mantikan tulog. At ipiprito ko muna ang carrots at ang patatas. At nagpapashoutout nga rin pala ang Magno family ng Nueva Vizcaya. At dahil okay na yung carrots at patatas, isunod ko nang ilagay yung red and green bell pepper. At hahalu-haluin ko lang to hanggang sa lumabas ang aroma. At after ko silang maprito mga solid, iseset aside ko muna sila dahil start na ako manggisa ng sibuyas at bawang at hahalu-haluin hanggang sa lumabas ang aroma. At dahil pwede na yung bawang at sibuyas, isusunod ko nang ilagay yung tomato paste. At ganito nga pala ang tamang paggamit ng tomato paste. Shoutout kay Maricris Rebancos ng Saudi Arabia. At dahil okay na yung tomato paste mga solid, isunod ko namang ilagay yung pinalambot kong ribs. At nilagyan ko ito ng pamintang durog at halu-haluin. At siguradong umabot na kayo sa part ng bidyong to mga kasolid, pwedeng paki-comment naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan umabot ang bidyong to. Maraming salamat. At sunod ko nang ilagay yung pinagkuluan kanina, sobrang napakalasa nito kaya hindi ko tinapon. At tinakpan ko nga pala to hanggang sa kumulo. At pagkalipas ng ilang minuto yan, check natin, pwede na to mga kasolid. Sasangkapan ko naman ito ng asin, liver spread at pineapple juice. At papakuluan ko lang to sa mainang apoy, babalikan natin mamaya. At nagpapa-shoutout nga rin pala si Gabi Guanzon ng California, USA. Grabe mga kasolid, amoy pa lang napakasolid na. Yung tipong amoy piyesta na. At mag-a-adjust nga rin pala ako ng optional na asukal tapos ilalagay ko na yung patatas at carrots at yung red and green bell pepper. At hahayaan ko lang kumulo-kulo to sa mahinang apoy hanggang sa magmantika. Shoutout kay Last King ng Montreal, Canada. Maraming salamat sa panonood. At dahil luto na ang aking napakasarap na nagmamantikang kaldereta, syempre dito na tayo sa pinaka-exciting part, ang tikiman time yun no. At kinamay ko na dahil ako lang din naman ang uubos nito, kain po tayo. Sus Mario Joseph, kanyama na po. Grabe ang mga kasolid para kung kumain sa piyestahan. At napakasarap talaga ng kaldereta kahit tomato paste lang ang nilagay ko. At dahil sa sobrang napakalasa niya mga kasolid, bagay na bagay siya sa kanin. At bibigyan ko na kayo ng isang pangmalakasang perfect bite para dito. Yung kukuha ka ng buto na may laman tapos isasawsaw mo sa patis na may sili, yun no? Siguradong napaka-perfect at napakasarap ng kombinasyon na to mga tampu.